Okay, magandang araw mga grade 11. So, ito na yung mga request sa paggawa ng graph, ano. So, ang topic natin dito ay graph of rational function, ano. So, rational. So, again, pag sinabi natin rational, so may kinalaman yung numerator and then denominator, ano. So, isa siyang function. So, ito pinapagraph sa atin. Sketch the graph of the function f of x is equal to 1 over x squared. And then, given na yung ating domain. Ano? So, ito yung domain. And then, hanapin na lang natin yung range. Ano? So, given na domain, so, hanapin natin yung value nun. So, paano pagkuha ng value ng y nung sa range natin? Given yung x as negative 3, papalitan lang natin yon. Walang problema. Hindi ko nalalagyan ng solution. Bakit? Kasi x squared lang naman. So, ito, i-squared lang natin ng i-squared. Ita-times lang natin ng ita-times sa kanyang sarili. Kaya lang, huwag nyo kakalimutan na may 1 sa numerator. Ano? Okay? Sagutan natin. So, if x is equal to negative 3, so negative 3 squared ay ilan? 9. So, may 1 sa taas. So, that is 1 over 9. Sulat natin. Next, negative 2 squared is 4. Kaya ay 1 over 4. Next, negative 1.5. So, palagay natin na ito ay 15. So, 15 squared is 225. So, dalawa yung decimal. So, yan ay magiging 1 over 2, 2, 5. Ilan decimal? Dalawa. Kaya yan ay 1 over 2.25. Okay? O kaya ay kung halimbawa ay nanonood ka ng video na ito, kuha kayo ng calculator. Ano? So, para mabilis ang pacing natin. Next, kung negative 1 naman, so negative 1 times negative 1, so it is positive 1. No? So, whole number. Next, negative 0.5. So, squared natin is positive 0.25. So, 5 times 5 is 25. Next, teka, nalimutan natin yung 1 dito. 1 over, yung 1 divided by 1 is 1. Okay? So, dito, kailangan may numerator na 1. Okay, next. So, 0 squared is 0. Kaya lang ay may 1 sa taas. So, 1 over 0. So, ang equal niya ay undefined. Ano? So, undefined siya. Next. So, kung makikita nyo, yung pababa, sa similar lang nitong mga negative values, ano? Kopyahin na lang natin yung mga sagot dito kasi squared lang, positive lang naman ang positive kasi naka-squared naman. Kopyahan na lang natin. So, sa 0.5 is 1 over 0.25. So, sa 1, positive 1. 1.5 is 1 over 2.25. And then sa 2 is 1/4. And then, lastly, 1 over 9. Okay. So, kung makikita niyo, so meron tayong fraction form and then meron tayong decimal. So, para mas madali ang pag-graph natin, ilagay natin lahat sa decimal. Ano? So, makikita niyo mamaya kung anong kahalagahan. Bakit nilagay ni Sir sa decimal? Para kita niyo yung decimal value and then yung place number and then at the same time, kita niyo rin itong fraction form. Okay. So, yung 1 over 9, siya equivalent sa ano nga ba ito? 0.1111. So, repeating and non-terminating decimal. So, 0.11111. So, lagyan natin ng badlang sa taas. Ano? So, repeating, non-terminating. Ibig sabihin, kahit tumaba pa yan dyan, puro 1 lahat yan. Next. So, ang 1/4, so, syempre ang 1/4, yan ay 0.25. 1/4 di ba? And then, ang 1 over 2.25, so, gumamit na kayo ng inyong calculator. So, ang magiging value niyan ay repeating and non-terminating din. So, 0.4444. And then, so on. Ano? So, again, gumamit ng 1 divided by 2.25. Ito ang lalabas sa calculator nyo. And then, syempre, yung 1. So, 1 yan. Walang iba.
So, 1 over 0.25. So, yan ang whole number. So, magiging sagot natin dyan ay 4. Ano? Positive 4 yan. And then, syempre dito. So, wala. Infinite pa rin yan. Walang pagbabago yan. And then, buhat dun sa taas, kopyahin na lang uli natin para hindi tayo mahirapan. So, ito ay 4. So, ito ay 1. Ito ay 0.444. So, ito ay 0.25. And then 1 over 9 is 0.1111. Okay, repeating and non-terminating. Okay. So, tayo ay mag-graph na. So, meron na tayong domain at saka range. Ano? So, sa pag-graph, para hindi maaksa yung spaces, so, tingnan natin yung values para sa x. Kung ano yung pinakamaliit and yung pinakamalaki. So, kung makikita ninyo, ang pinakamalaki ay positive 3. And then, ang pinakamaliit ay negative 3. So, ibig sabihin, balance lang siya. Ano? So, walang problema sa x-axis. So, tingnan naman natin sa y. So, makikita nyo sa values ng y, puro positive lang siya. So, wala tayong ilalagay sa ibaba. Ano? Positive lang siya. So, ibig sabihin, maguguhit tayo ng ating Cartesian plane kahit hindi na natin lagyan yung negative value, yung sa baba ng y. Okay, so guhit tayo. So, iguguhit ito ni sir. So, may nakikita ko dito na values. So, gawin natin by 4. Ano? So, kung kayo, gayahin nyo na rin ito kung paano ito gagawin ni sir. So sa by 4, tingnan daw natin. Guhit muna tayo. So, positive lang ng y. Di unahin natin yung y. Okay? So, kung kayo ay may ruler na maganda, so ito ay load card lang ni sir. So, gumamit kayo ng ruler. Then, lagyan ng y-axis. So, again, ang pinakamalaking value ng y is 4. So, doon natin lagay yung 4. Okay. Nakita? 4. So, may nakita akong 1/4. Meron akong 0.25. So, okay. Gawin natin na 1, 2, 3, 4. So, ikailang kaya ito? 1, 2, 3, 4. So, dito, 3. 1, 2, 3, 4. So, positive 2. 1, 2, 3, 4. Positive 1. 1, 2, 3, 4. So, dito tayo ang ating point of origin, point of intersection na ang dalawang axis. So, kita pa ba sa camera natin? Okay. So, ganun din sa y. So, kuha natin ito ng kaunti para makita nyo yung inyong arrowhead. So, ito yung negative values na ng y. Ano? Okay. Okay. Camera. And then, ganun din kung gaano kalalaki yung pagitan doon sa x-axis, dapat pag sulat nyo sa pagitan din ng sa x-axis, ito yung sa y, so by 4, so ganun din, ano, sa x-axis, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, so dito tayo, so ito yung 1, positive 1, 1, 2, 3, 4, so nandito yung 2, then, 1, 2, 3, 4, so dito yung positive 3, and then extend nyo lang, so na ito yung x-axis natin. Okay? Para hindi na nakakabit ng camera. So, positive ito. Punta tayo sa negative side ng x-axis. 1, 2, 3, 4. So, negative 1. Haba-habaan pa natin ng konti. 1, 2, 3, 4. So, negative 2. 1, 2, 3, 4. So, negative 3. Okay, so na yun na. So again, pinakamalaking value ng domain natin is positive 3. Pinakamaliit na value ay negative 3. So makikita nyo balance. Ano, so dito sa y naman, so ito yung magiging mukha ng ating Cartesian plane. Okay, next. Ipa-plot na natin yung points. So gagamit si sir ng ibang kulay ng ballpen para mas kitang-kita ninyo, ano. So gamit ako ng kulay violet. Okay. Plot natin yung number 1. Yung unang ordered pair. So, negative 3 ang x. So, na ito negative 3 ang x. X-axis. Negative 3.
And then ang y is 0.1111. So, ibig sabihin, maliit na value. So, buhat sa 0, tingnan nyo, buhat sa 0 ng y, angat lang ako ng kaunting-kaunti kasi 0.1. Nakuha nyo? So, ibig sabihin, sa tapat lang siya ng negative 3. So, na ito siya. Okay? So, meron tayo 1 point. Lagyan natin ng, pananda. Check. Okay, as na. Pangalawa. So, negative 2, 1/4. So, negative 2, 1/4. So, kung makikita ninyo, kaya ginawang 4 ni Sir, yung pagitan, tingnan. So, 1/4, 1/2, 3/4, 1 whole. Okay? So, 1/4, 1/2, 3/4, 1 whole. Dito, nakita natin 1/4 or 0.25. So, sa tapat siya ng negative 2. Negative 2. So, 1/4 lamang siya. So, dito lang siya tatapat. So, sa may sakto lang siya dyan. Sa may point na yan. Kasi na ito yung 1/4. Okay? Next. So, check natin. 1.5. So, negative 1.5. So, negative 1. So, kalahati nito pagitan. So, na ito. So, na ito yung 0.5. So, negative 1.5. And then, anong value ng ating y? So, ang y natin ay 0.444. Ibig sabihin, malapit na sa 0.5. Pero hindi siya pupunta ng 0.5. So, kalahati. So, na ito. So, yun. Nandito yung 0.5. So, hindi tayo pupunta ron. So, na ito lamang siya. Okay? So, next. Tapos na ito. So, negative 1. Positive 1 ang y. So, sakto siya. So, negative 1 ang x. And then, positive 1 ang y. So, nandun. Okay? So, next. 0.5. So, kalahati daw, negative 0.5. So, nandito kalahati. And then, ang katapat niya ay positive 4. Taas. Nandun, Yun. So, na ito siya. Okay? So, again, 0.5 and then 1. So, kalahati lang. So, nandito. And then, punta tayo. Na yun, ang 4. So, okay na to. Okay, so tingnan. So, ito yung sa negative side ng ating x. So, dun sa positive side, so, anong magiging imagination yan? So, ibig sabihin yun din yung mga point na yun, yung makukuha. Kaya lang positive side ito ng kabila lamang. So, ibig sabihin, tatapatan lang natin. So, 3.1. So, na ito, yung 0.1 ang y. So, hindi siya dun sa 3. Kasi 0.1 ang y. Okay? Next. So, 2 ang x and then 1/4. So, na ito. Next, 1.5 and then sa malapit sa kalahati. Okay? 0.444 ang kasunod. So, na ito. And then next, 1.1. So, 1.1. Okay? And then, yung kahulihan natin, yung katapat nitong 4. So, 0.5 and then 4. Okay, so na yan. So, na ito yung ating mga ipa-plot. So, kompleto na ang ating mga points. So, iguguhit na natin. Lapis ang gagamitin ni sir para pag medyo hiwit yung linya o medyo nawala ay kaya nating burahin. Okay? Okay, gamitin na natin ang lapis. Paano ba yan? I-connect. So, freehand. Okay, and then arrowhead. Then, ito ay arrowhead din. Okay? So, ibig sabihin, ito ay pataas. Ito naman ay papunta rito sa kaliwa. And then, ganun din sa kabila. So, ang pag-graph ay tiyagaan, Pag naging iba ang korte ng inyong graph, ibig sabihin nyo na ay mali. So, okay. So, na ito na. And then, ito ay pataas. Okay? So, para mas kompleto, lagyan natin ng label. So, mahirap bagay walang label.
Okay, so lagyan natin label. So ito ay negative 3. Hindi. Negative, ano ito? Ay na, ito pala yung negative 3. So negative 3 and then 0.11. So lagyan natin itong repeating. And then ordered pair. Next. Second point, negative 2 and 0.25. Okay? Next, ito ay negative 1.5 at 0.44, then repeating. Next, ito ay negative 1, positive 1. And then lastly, ito ay 0.5 negative and 4. So, ganun din sa kabila. So, positive naman ito. 0.5, positive 4. Dito naman, positive 1, 1. Okay? So, ito yun ha. Nandito na tayo. Positive 1, 1 na ito. And then, ito ay positive 1.5 and 0.44. So, repeating. And then, dito naman ay positive 2, 0.25. And then, last point, we have positive 3, 0.11, repeating. Okay, so, na ito. Siya nga pala, bang malimutan, mayroon tayong tinatawag na vertical asymptote, ano? So, ano ang vertical asymptote ng ating graph? So, ang vertical asymptote ng graph, so, vertical. So, pag sinabi nating vertical asymptote, pag sinabi nating vertical, ibig sabihin patayo. Ano? So, ano ang vertical asymptote natin? So, makikita ninyo dun sa ating solution kanina sa pagkuha ng, anong tawag dito? Ng domain and range. So, makikita nyo ito na ito. So, ang x natin ay equal sa 0. So, x is equal to 0. So, ibig sabihin, ang vertical asymptote natin, so, gamitin natin ay blue ball pen. So, halos hindi siya makita sa graph. Bakit? So, dahil siya ay siya mismo yung y-axis. Ano? Siya mismo yung y-axis. So, ito ang vertical asymptote natin, ha? Hindi pala ito natalag. So, ang vertical asymptote natin ay x is equal to 0. So, along the y-axis. Okay? So, yan ang vertical. So, kompleto na. So, yung pangalawang example ng graph ay, so, isusunod na natin na video. Okay? Maraming salamat.